Ngayon, may tatlong guided missile destroyer na pinapadala sa baybayin ng Venezuela. Tugon ni Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela. Nanawagan siya ng pambansang pagpapalista sa militar at nangangakong magpadala ng milyon-milyong sundalo. Daang-daang Venezuelan ang sumunod sa panawagan ni Pangulong Nicolas Maduro na sumali sa milisya. Dinoble ng United States ang gantimpala kay Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela at nag-aalok na ngayon ng 50 milyon para sa kanyang aresto. Kaya italin ng plano ni Pangulong Trump na tumulong sa paglaban sa mga drug cartel sa Latin America. Mukhang hindi na maiiwasan ang digmaan ng Estados Unidos at Venezuela. Kapag nangyari ito, ito ang pinakamalaki at pinakamarahas na labanan ngayong dekada. Naipakilos na ni Trump ang tatlong Arleigh Burke-class missile destroyers, isang nuclear-powered attack submarine, at tatlong amphibious assault ships na may 4,000 at 500 United States personnel, kabilang ang 2,200 Marines. Nasa baybayin na ngayon ng Caribbean sa Venezuela. Lumabas sa state television si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela at nanawagan sa bansa na magmobilisa. Hindi lang libo o daan-daang libong sundalo. Sinabi niya na ilalagay niya sa armas ang 45 milyong sibilyang miyembro ng Bolivarian Militia. Oo, narinig mo yon? Tama. 4.2 milyong tao, halos 15% ng buong populasyon ng Venezuela na sinasabing handang lumaban at ipagtanggol ang bayan. Tinawag niya itong espesyal na plano para mapuno ng makabayang mandirigma ang buong Venezuela mula baybayin hanggang gubat, armado ng rifle at misil. Para mailagay sa konteksto, sa 3.5 taon ng digmaan, nakapagmobilisa ang Russia ng mahigit 1 milyong sundalo. Ang Venezuela, kahit walang digmaan, ay magmumobilisa raw ng 3 beses na mas marami. Kasabay nito, ipinagbawal ng gobyerno ni Maduro ang lahat ng sibilyang drone. Noong 2018 nakaligtas siya sa tangkang pagpatay ng sumabog ang drone na may pampasabog malapit sa kanya sa parada ng militar. Dahil United States ang pinaka-advanced sa drone military, maiintindihan kung bakit nag-aalala ang Caracas. Kung lalala pa ito, halos siguradong magiging bahagi ng labanan ang mga pag-atake gamit ang drone. Pero bakit nga ba nagbabanggaan ng ganito katindi ang dalawang bansang ito ngayon? Sa totoo lang, nauuwi ito sa narco-trafficking, dekada ng alitan, at oo, napakaraming langis. Magsimula tayo sa kakaibang katotohanan. May literal na patong sa ulo ng presidente ng Venezuela. At hindi basta-basta ito. Ito ang pinakamataas na gantimpalang pampubliko mula sa gobyerno ng United States. Nag-alok ang Washington ng 50M na gantimpala para sa impormasyon na maghahatid sa pagkakaaresto ni Nicolas Maduro. Para mailagay sa tamang perspektibo, si Osama Bin Laden pagkatapos ng #11, ang pinaka-wanted na terorista sa buong mundo, ay may kalahati lang noon, 25 milyon lang. Sabi ng Washington, si Maduro ay isa sa pinakamalalaking narco-trafficker sa mundo. Posibleng siya pa ang pinakamalaki. Inaakusahan ng United States officials na kasabwat siya ng drug cartel para pasukin ng cocaine na may fentanyl ang Amerika. Ang cocaine ay stimulant na nagpapataas ng dopamine sa utak. Nagdudulot ng tuwa, kumpiyansa, at enerhiya. Pero ang fentanyl, kabaligtaran ito. Isa itong synthetic opioid. Halos 50 beses na mas malakas kaysa heroin at 100 beses na mas malakas kaysa morphine. 2 miligramo lang, kasya sa dulo ng lapis, ay maaaring makapatay ng malusog na adulto. Pinapabilis ng cocaine ang katawan. Pinapabagal naman ng fentanyl, kaya pag pinagsama, nalilito ang katawan kung paano tutugon. Mabilis ang tibok ng puso, bumabagal ang paghinga, nagkakamali ang utak, at pagkatapos ng ilang minuto, humihinto na lang ang paghinga. Kaya maraming mga overdose ay hindi talaga overdose sa tradisyonal na kahulugan. Pagpatay na ito. Akala ng marami, normal lang ang paggamit nila ng cocaine. Pero sa totoo, may nakatagong, nakamamatay na fentanyl na nainom na nila. Nangyayari pa rin ito dahil napakamura gumawa ng fentanyl. Ibinabagsak ito ng mga kartel at street dealer sa cocaine, heroin, at peking tableta para mapahaba ang supply at lumaki ang kita. Alam nila ang mga panganib. Alam nila kung gaano kaliit lang ang kailangan para makapatay. Pero para sa kanila, dagdag pera lang yon. Ang pag-overdose ng droga ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa Amerika na pumapatay ng libu-libong tao bawat taon.
Pinalala ng fentanyl ang epidemya. Ginagamit ito ng mga kartel mula Venezuela bilang chemical na sandata at pinagkakakitaan pa nila ang mga kamatayang dulot nito. Kaya sobrang tutok si Trump sa laban na ito. Ayon sa kanya, ang fentanyl at cocaine ay tahimik na sandatang sumisira sa mga komunidad sa Amerika. Kaya sa unang araw ng kanyang pagbabalik sa opisina noong Enero, pumirma siya ng isang executive order na sa madaling salita ay inilagay ang mga kartel sa parehong legal na kategorya gaya ng Al-Qaeda o Islamic State of Iraq and Syria. Inutusan niya ang State Department na ideklara ang pinakamabagsik na kartel at gang sa Latin America bilang banyagang teroristang grupo. Ang pagtawag sa mga kartel na terorista ay nagpapahintulot sa United States na gamitin ang militar at intelihensya laban sa kanila, kasama ang mas mabigat na parusa sa magbibigay suporta. Ibig sabihin, pwedeng opisyal na kumilos ang militar ng United States laban sa mga kartel kahit saan sila, maging sa bundok ng Mexico o gubat ng Venezuela. Noong Pebrero, 8 kriminal na grupo sa kanlurang hemispero ang opisyal na idineklarang banyagang teroristang organisasyon. Kasama rito ang sikat na Sinaloa at Jalisco Cartel ng Mexico, hanggang na Mara Salvatrucha, 13 mula El Salvador, at ang sariling Tren de Aragua ng Venezuela. Sa Washington, pinakamalaking problema ang trafficker mula Venezuela. Matagal nang binabalaan ng United States ang Caracas sa lumalaking kargamento ng droga sa teritoryo nito. At patuloy pa itong lumalala taon-taon. Kaya nitong Agosto, dinoble ng United States Attorney General ang patong kay Maduro hanggang 50 milyon dahil sa ebidensyang aktibo siyang nakikipagsabwatan sa sariling drug cartel ng militar ng Venezuela, ang tinatawag na Cartel de las Solas o Cartel ng mga anak, pati na rin sa Sinaloa Cartel ng Mexico. Magkasama silang inaakusahan na binabaha ang United States ng cocaine na may halong fentanyl. At iyan mismo ang dahilan kung bakit makikita mo ngayon ang mga United States Destroyer at Marines sa baybayin ng Venezuela. Opisyal, tinatawag ng Pentagon ang pinakabagong naval buildup na ito bilang isang counter-narcotics operation. Huwag magkamali. Seryoso itong pagpapakita ng lakas laban sa mga kartel at sa mga bansang lihim na sumusuporta sa kanila. Ang mga barkong pandigma ay hindi lang laban sa mga smuggler. Kaya rin nilang magsagawa ng electronic surveillance, mangalap ng impormasyon, at maglunsad ng precision strikes kung kailangan. Lahat ng panig, kinakalaban ng United States si Maduro. Ang paglalagay ng ganoong kalaking halaga bilang patong sa ulo ng isang leader ay hindi lang nagpapahiya sa kanya sa buong mundo, kundi nagdudulot din ito ng paranoia sa loob ng kanyang sariling grupo. Sino ang tapat at sino ang natutokso sa milyong iyon? May general o bodyguard kayang mag-traitor sa kanya? Unti-unting sinisira ng ganitong paranoia ang isang rehimen mula sa loob. Noong 2020, kinasuhan ng Washington si Maduro ng narco-trafficking. Tinawanan niya ito sa telebisyon, sinabing nagpapatawa lang ang mga paratang at ginamit itong dahilan para palitan ang rehimen. Iyan ang punto, tungkol ito sa pagpapalit ng rehimen. Simula 2013 nanatili si Maduro sa pwesto gamit ang dayaan sa eleksyon at pagsupil sa oposisyon sa pamamagitan ng pagbabawal, kulong o pagpapatapon. Pero ang hidwaan ng Washington at Caracas ay hindi lang dahil kay Maduro. Hindi lang siya basta sumulpot. Siya ang piniling tagapagmana ni Hugo Chavez, ang matapang, pangnasosyalista na namuno noong 1979. Hinubog ni Chavez ang pagkakakilanlan niya bilang anti-Amerikanong revolusyonaryo ng ika-21 siglo. Sa katunayan, noong 2006 tumayo siya sa entablado ng United Nations at ito ang sinabi niya tungkol sa Pangulo ng United States, si George W. Bush. Alam mo ba kung ano ang tinalakay ni Bush isang araw bago iyon? Wala namang kinalaman kay Chavez ang talumpati niya. Ito ay panawagan ng pagkakaisa ng sibilisasyon laban sa terorismo at mga gumagamit ng takot bilang sandata. Sa madaling salita, iyon pa rin ang karaniwang mensahe ni Bush pagkatapos ng ika-11 ng Setyembre. Pero para kay Chavez, pakiramdam niya ay personal siyang tinutukoy ni Bush sa harap ng lahat. Kasi noong umangat sa kapangyarihan si Chavez, noong 1979, ipinakilala niya ang sarili bilang tagapagmana ni Simon Bolivar, ang tagapagpalaya ng Timog Amerika. Inilarawan niya ang Estados Unidos bilang makabagong imperyong nakikialam sa Latin America. Agad nagkasalungat ang Bolivarianong Revolusyonya at interes ng langis ng United States. Tandaan, ang Venezuela ang may pinakamalaking reserba ng langis sa mundo. Alam ni Chavez ang kapangyarihang dala nito. Ginamit niya ang bilyon-bilyong petrodollars sa mga programang panlipunan na nagdala sa kanya ng kasikatan sa mahirap ng Venezuela. Ginamit din niya ang langis bilang sandatang pampulitika sa mundo. Ibinenta niya ito ng diskwento sa mga kaalyado, pinalakas ang impluensya sa rehiyon, at ginamit ang kita para bumuo ng mga anti-United States na grupo. Sinadya niyang palakasin ang relasyon kay Fidel Castro ng Cuba, pati Iran, Russia, at Iraq ni Saddam Hussein.
noong kaaway pa ng Amerika ang Iraq. Siyempre, kapag ginulo mo ang interes ng superpower, gaganti sila, gaya ng ginawa ng United States sa kanya. Noong 2002 hinarap niya ang isang tangkang kudeta. Siya at ang kanyang mga taga-suporta ay inakusahan ang administrasyon ni Bush na may kinalaman dito, kahit itinanggi ng Washington ang direktang sangkot. Nakipagkita ang United States officials sa mga nagplano ng kudeta bago ito nangyari, at mabilis na nang tinanggap ng White House ang panandaliang pagpapatalsik kay Chavez. Ang problema para sa Washington ay hindi tuluyang nawala si Chavez. Pagkaraan ng 2 araw, matapos ang malaking protesta at pagtitipon ng mga tapat niyang sundalo, mas galit at kumbinsido siyang bumalik sa palasyo ng Pangulo. Simula noon at sa natitirang termino niya, sinisi ni Chavez sa United States imperialismo ang karamihan sa mga problemang ekonomiko at protesta na hinarap niya. Ito ang kanyang panangga, sigaw ng pagkakaisa at gulugod ng Revolusyong Bolivarian. Nang salakay ng United States ang Afghanistan at Iraq, lalo pang tumindi si Chavez. Kinutiya niya si Bush, tinawag na Mr. Danger, Danger, at inakusahan ang Washington ng pagpapalaganap ng takot sa ngalan ng demokrasya. Itinuring ng Washington ang Venezuela bilang problemang estado. Noong 2005 itinigil ng United States ang bentahan na ng armay dahil tumanggi ang Venezuela makipagtulungan sa kontra-terorismo at laban sa droga. Noong 2006 kasabay ng kilalang talumpati ni Chavez sa United Nations, idineklara ng State Department ang Venezuela na bigong tumupad sa mga international na obligasyon kontra droga. Dito nagsimula ang parusa at hindi na humupa ang alitan mula noon. Noong namatay si Chavez sa cancer at namuno si Nicolas Maduro noong 2013, magkaaway na ang Venezuela at United States. Sa ilalim ni Pangulong Obama, nagsimulang magpatupad ang United States ng mga target na parusa laban sa mga opisyal ng Venezuela noong 2015 dahil sa umano'y paglabag sa karapatang pantao at korupsyon. Lumagda si Obama ng executive order na nagdeklara sa Venezuela bilang banta sa seguridad, kaya nagpatupad ng mas mahigpit na hakbang. Pagkatapos ay dumating ang unang termino ni Donald Trump na nagdala sa tunggalian ng United States at Venezuela sa panibagong antas. Tinawag ni Trump si Maduro na diktador at hanggang ngayon ay ganoon pa rin ang tawag niya dito. Tumanggi rin siyang kilalanin ang kontrobersyal na muling pagkakahalal ni Maduro noong 2018 na malawakang kinondena bilang pandaraya. Noong Enero 2019 kinilala ng Washington si Juan Guaido bilang lehitimong pansamantalang pangulo ng Venezuela nang manumpa si Maduro para sa bagong termino. Buong sinuportahan ng Washington si Guaido, batang pinuno ng Kongreso, na nagdeklara bilang pansamantalang pangulo sa gitna ng protesta. Mahigit 50 bansa ang sumunod sa United States. Isang walang kapantay na diplomatikong hakbang ito para tanggalan ng lehitimasyon si Maduro at ihiwalay ang kanyang pamahalaan sa pandaigdigang entablado. Umasa ang White House na ang pressure, protesta sa Venezuela at bumagsak na ekonomiya ay magpapababa kay Maduro sa pwesto. Noong Abril 2019 mukhang mangyayari na iyon. Sina Guaido at ilang tumalikod na opisyal ay nagtangkang magpasimula ng pag-aalsa militar sa Caracas. Umusad ang mga tangke, nagtipon ng tao at tila magkakaroon ng kudeta laban sa kanya. Nanatiling tapat kay Maduro ang mga mataas na opisyal ng militar. Kaya nabigo ang pagtatangka pagsapit ng gabi. Gusto ng marami sa United States ng direktang interbensyong militar. Pero pinigilan ni Trump at sa halip ay naglunsad ng digmaang pang-ekonomiya. Simula noong 2019 pinatawan ng Estados Unidos ang Venezuela ng matitinding parusa. Ang pinakamabigat ay ang embargo sa pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng Venezuela. Ang langis nito, ipinag-freeze ng Washington ang CITGO subsidiary ng Venezuela sa United States. Pinutol ang access ni Maduro sa kita nito at ipinagbawal sa American companies ang pakikipagkalakalan ng Venezuelan crude oil. Pinilit ding sumunod ang mga kaalyado. Nawala sa Venezuela ang pinakamalaking customer nitong Estados Unidos. Kaya halos imposibleng makipagnegosyo gamit ang dolyar. Layunin dito na putulin ang pondo ng rehimen, pabilisin ang pagbagsak, at pilitin si Maduro umalis. Malakas ang presyong naramdaman. Ang ekonomiya ng Venezuela na dati nang lumiit, tuluyang bumagsak. Noong 2020 milyong Venezuelan ang tumakas dahil sa matinding krisis ng refugee sa Latin America. Matinding inflasyon, kakulangan sa pagkain, at brownout. Bumagsak na ang bansa. Nakaligtas si Maduro dahil sa katapatan ng kanyang mga general at tulong mula sa Russia, China, Iran, at Cuba.
na nagturo sa kanya umiwas sa United States parusa sa mga lihim na padala ng langis, tagong bentahan ng ginto at masalimuot na plano sa pananalapi. Napalakas ang rehimen habang nagdusa ang karaniwang Venezuelan. Dahil sa dismaya, nag-resort ang grupo ni Trump sa mas matitinding hakbang. Noong Marso 2020, kinasuhan ng United States Department of Justice si Pangulong Maduro at mahigit 100 opisyal ng Venezuela ng narco-terrorism. Nag-alok ang kagawaran ng Estado ng 15M na gantimpala para sa impormasyon sa pagkakaaresto o pagkakakulong ni Maduro. Unang beses na naglagay ang Washington ng opisyal na patong sa ulo ng kasalukuyang pinuno ng Estado sa kanlurang hemispero. Para sa mga Venezuelan, parang hindi kapani-paniwala ito. Ang kanilang presidente ay opisyal ng hinahanap ng United States Courts na parang pugante. Sa kasaysayan, minsan lang ginawa ito ng Washington laban kay Manuel Noriega ng Panama noong 1980. At sa kasong iyon, tuluyang sinalakay ng United States. At totoo nga, iniulat na tinanong ni Trump ang kanyang mga military planner tungkol sa posibilidad ng isang naval blockade. Noong Abril 2020, naglunsad ang United States ng pinalakas na operasyon kontra droga sa Caribbean at Silangang Pasipiko. Nagpadala ang Southern Command ng Navy Destroyer, Airborne Warning and Control System Surveillance Planes, Coast Guard ships at helicopter. Ayon sa Pentagon, mahigit 100 toneladang cocaine at marijuana ang nasamsam nitong mga linggo. Naaresto ang 1,000 trafficker at 3 bilyon na kita ang nakuha mula sa mga kartel at kasabwat ni Maduro. Pagkatapos ng linggo ng tensyonadong pagpapatrolya at operasyon, tahimik na tapos ang pagpapakita ng lakas. Inilipat ang mga barko at binawi ang mga kagamitan. At pagkatapos, nang tila kumalma na ang lahat, dumating ang Operasyon Gideon noong Mayo 2020. Isang bagay na tila kabaliwan pag-iisipin. Kung nag-aalala ka sa epekto ng artificial intelligence sa trabaho, industriya, edukasyon, at ekonomiya, hindi ka nag-iisa. Batay sa ulat ng Rutgers University, 7 sa 10 manggagawa sa United States ay labis o medyo nag-aalala sa paggamit ng artificial intelligence ng mga employer sa pagdedesisyon. 3 sa bawat 10 ang nag-aalala na mawawala ang kanilang trabaho dahil sa artificial intelligence. Sumasang-ayon ang mga eksperto. Sa 2,000 at 30% ng trabaho ay ma-automate ng artificial intelligence at 44% ng manggagawa ay mapapalitan. Ibig sabihin, kailangan mong mag-ingat kung ayaw mong maging biktima. Kaya gumawa kami ng YouTube video kamakailan para ipaliwanag ang mga nangyayari sa likod ng mga pangyayari at kung paano naghahanda ang mga tao, hindi lang para mabuhay, kundi para makinabang sa artificial intelligence revolution. At hindi ito tungkol sa pagiging isang coder o paggawa ng susunod na ChatGPT. Tungkol ito sa pag-unawa kung saan ang tunay na kalamangan habang umuunlad ang artificial intelligence at paano ito ginagamit ng mga tao para maging mas ligtas ang kanilang karera. Kung nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan tungkol sa hinaharap o kung curious ka lang kung ano ang mga option mo, panoorin mo ang video na yan dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o sa card na nasa iyong screen. Noong unang Mayo, tinangkang pasukin ng 60 Venezuelan disidente at ilang dating sundalong Amerikano ang Venezuela sa dagat para mahuli si Maduro. Pinamunuan ang misyon ni Jordan Goudreau, isang security contractor mula Florida, na nag-angkin na nakipagkasundo siya sa ilang oposisyon para pabagsakin ang rehimen. Pagdating nila sa dalampasigan sakay ng bangka, agad silang inambus. 8 ang napatay at 2 dosenang rebelde ang nahuli, kasama ang 2 dating Amerikanong Green Beret na nakakulong ngayon sa Venezuela. Agad na itinanggi ng Washington ang pagkakasangkot nila at tama naman iyon. Ibinunyag ng Associated Press ang plano bago ito mangyari at binalaan ng United States officials si Goudreau na itigil ang misyon. Pero sa huli, labis na niya nakakahiya ang insidente para pa sa oposisyon ng Venezuela at nagbigay ito kay Maduro ng pagkakataon para sa propaganda. Lumabas siya sa telebisyon at idineklara itong patunay ng mga plano ng United States na nagsasabwatan ang Washington para patayin siya at pabagsakin ang revolusyon. Sa pagtatapos ng unang termino ni Trump noong 2021, nananatiling nasa pwesto si Maduro. Hindi nagawang mamuno ng pansamantalang gobyerno ni Juan Guaido at nagkawatak-watak ang oposisyon. Tahimik umatras ang maraming dating kumilala sa kanya nang makita nilang walang magbabago. Patuloy na kinaya ng Venezuela ang matinding krisis sa ekonomiya. Kaya milyon-milyon ang tumakas papuntang Colombia, Peru, Brazil at iba pa na nagdulot ng refugee crisis na maihahambing sa Syria.
Nakaligtas si Maduro dahil tapat sa kanya ang mga general na binigyan niya ng pribilehiyo at sa tulong ng Russia, China, Iran at Cuba. Naupo si Joe Biden, ayaw din kay Maduro tulad ni Trump. Tinawag niya itong diktador at itinuloy ang mga parusa. Mas pinili ni Biden ang negosasyon kaysa marahas na pamimilit. Nagbukas ang kanyang administrasyon ng lihim na pag-uusap para maibalik ang kahit kaunting demokrasya. Noong Marso 2022, nagbago ang lahat ng lusubin ng Rusya ang Ukraine. Nahaharap ang Washington sa kakulangan ng langis dahil sa parusa sa krudong Ruso at nabawasang supply, kaya't kailangan ng bagong mapagkukunan ang mundo. At hindi mo ba alam, ang Venezuela ang may pinakamalaking reserba ng langis sa mundo. Kaya't nagbakasakali si Biden. Noong Marso 2022, tahimik na lumipad sa Caracas ang mga United States opisyal para makipagkita kay Maduro, ang unang mataas na antas ng pag-uusap sa maraming taon. Pinag-aaralan ng United States ang posibleng pagluluwag ng parusa sa langis. Kung mag-aalok si Maduro ng pampulitikang konsesyon, umaasa ang Washington na mapalayo siya kay Putin at muling mapasigla ang langis ng Venezuela para sa pandaigdigang merkado. Si Maduro, ramdam ang kanyang kalamangan, ay mainit na tinanggap ang mga sugo at nagpa-picture sa palasyo ng Miraflores. Isang bagay na hindi maiisip noong isang taon lang ang nakalipas. Pero sa huli, matindi ang mga hinihingi ni Maduro. Gusto niyang alisin lahat ng parusa at kilalanin ang kanyang pagkapangulo. Gusto ng United States ng malayang halalan, pagpapalaya sa mga bilanggong politikal at totoong demokratikong proseso. Kaya, oo, hindi masyadong umuusad ang usapan. Pero kahit paano, nabasag na ang yelo. Bilang goodwill, pinalaya ng Venezuela ang 2 Amerikanong nakakulong noong Marso 2022. Noong Oktubre 2022, pinalaya ni Maduro ang 7 Amerikanong kabilang ang Citgo executives, kapalit ng pagpapalaya sa 2 pamangkin ng asawa niya. Ang 2, na kilala bilang narco-nephews, ay nahatulan sa isang korte sa Amerika dahil sa tangkang pagpupuslit ng halos 1 toneladang cocaine. Pagsapit ng huling 2022, sinubukan ng United States ang ibang paraan. Pinayagan ng Administrasyong Biden ang Chevron, tanging malaking kumpanyang Amerikano sa Venezuela, ng limitadong lisensya para muling magbomba at mag-export ng krudo. Gusto ng Washington makita kung ang pagbawas ng parusa ay magdadala sa gobyerno ni Maduro sa negosasyon. Para sa Venezuela, na desperado para sa pera at mga merkado, ito ay naging lifeline. Para sa United States, ito ay naging leverage. Sandali ring lumambot ang tono ni Maduro. Imbes na kumontra sa imperialismong Yankee, tinalakay niya ang pamumuhunan, kooperasyon at pagkakasundo. Nagpahiwatig ang mga opisyal ng United States na kung gagawa ang Venezuela ng totoong hakbang patungo sa malayang halalan sa pagkapangulo sa 2024, maaaring sumunod pa ang karagdagang pagluwag ng mga parusa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may bahagyang pag-asa na maaaring maresolba ang krisis ng Venezuela sa pamamagitan ng negosasyon. Sa halip na digmaan o pagpagsak, nasa mesa na ang insentibo ng pagluwag ng mga parusa. Ang tanong na hindi pa nasasagot ay kung talagang papatulan ito ni Maduro. Pero pagsapit ng 2024, unti-unting namatay ang pag-asang iyon ng pusa. Nabalam ang usapan ni Maduro at oposisyon at walang naniniwalang isusuko niya ang kapangyarihan sa patas na halalan. Totoo, noong halalan, ipinagbawal ng rehimen ang mga sikat na oposisyon at sila ang nagdikta ng halalan ayon sa gusto nila. Di na nakakagulat, idineklara ni Maduro ang panalo sa bagong termino sa huling bahagi ng 2024. Ayon sa ulat, di malaya o patas ang halalan. Nakakulong o ipinatapon pa rin ang mga leader ng oposisyon. Pinatahimik ang media at kontrolado ng gobyerno ang komisyon sa halalan. Inanunsyo ng autoridad sa halalan ang kanyang panalo ngunit hindi inilabas ang buong resulta. Ipinahayag ng oposisyon na ang kanilang pansamantalang kandidato ang tunay na nanalo at malaking bahagi ng pandaigdigang komunidad ang sumuporta sa mga pahayag na iyon. Pero hindi iyon naging mahalaga. Pagsapit ng Enero 2025 muling nanumpa si Maduro. Ang United States, sa pagbabalik ni Trump sa White House, ay tumangging kilalanin ang panalo ni Maduro. Gaya noong 2018, para sa Washington, si Maduro ay iligal na diktador na nanatili sa pwesto gamit ang pekeng eleksyon at panunupin. Ang magandang samahan noong tigiputukan ng 2022 at 2023 ay nawala at nagbigay daan sa mas agresibong Estados Unidos. Si Trump, 20 ay hindi nag-aksaya ng oras. Dito niya kinilala ang 8 grupong kriminal mula Latin America, kabilang ang Venezuela, bilang banyagang teroristang organisasyon. Hanggang kamakailan, halos hindi kilala ang Tren de Aragua sa labas ng rehiyon. Nabuo mga 10 taon na ang nakalipas sa bilangguan sa Venezuela. Ang Tren de Aragua
ay naging malaking transnational na sindikato ng krimen. Sangkot sila sa droga, human trafficking, pangingikit, lahat ng krimen. Sabi ng United States authorities, pinalawak ng Tren de Aragua ang impluensya sa Colombia, Brazil, Peru, at United States gamit ang mga ruta ng migrante. Dumarami na ang Tren de Aragua sa iba't ibang lungsod sa United States, kasabay ng pagdagsa ng mga Venezuelan migranteng tumatakas sa kanilang bansa. Tugma ito sa layunin ni Trump na higpitan ang seguridad sa hangganan at labanan ang mga gang. Palagi niyang isinisisi ang pagbagsak ng Venezuela sa pagdami ng migranteng pumapasok sa southern border ng United States. Sa pagsisi sa mga komunistang diktador at mga kartel sa pagtulak ng alon ng mga tao pahilaga, inilalarawan niya ang mas mahigpit na kontrol sa hangganan at mas istriktong pagpapatupad hindi lang bilang patakaran sa imigrasyon, kundi bilang usapin ng pambansang seguridad. Ipinipilit ng pamahalaan ni Maduro na walang ebidensya ang Washington at nais lang ng United States na palitan ang pamahalaan para makuha ang langis ng Venezuela. Ayon sa Caracas, ang illegal na fentanyl sa United States ay mula sa mga kartel ng Mexico na gumagamit ng chemical mula China, hindi sa Venezuela. At sa technical na usapan, hindi naman pangunahing tagagawa ng fentanyl ang Venezuela. Ngunit, isa itong maginhawang daanan para sa cocaine mula Colombia. At dyan tumitindi ang kaso ng United States laban kay Maduro. Ngayon, sa kabila nito, marami namang palatandaan na ang mga malalapit kay Maduro at posibleng si Maduro mismo ay malalim ang pagkakasangkot sa kalakalan ng droga. Sa pagdaan ng panahon, ilang general ng Venezuela, kabilang ang ex-defense minister at ex-military intelligence chief, ay kinasuhan o nahuli sa ibang bansa dahil sa pagpupuslit. Direkta ring mula sa network ng mga general ng Venezuela ang terminong kartel ng mga araw. Ang mga mataas na opisyal ng militar sa Venezuela ay may insignia na hugis araw sa balikat bilang tanda ng ranggo. Kalaunan, napansin ng mga investigador na karamihan sa mga opisyal na inaakusahan ng pagpupuslit ng kokaina at pagpapatakbo ng mga protection racket ay yaong mga may mga araw sa kanilang uniforme. Dito nagmula ang tawag na kartel ng mga araw na tumutukoy sa kanilang ranggo sa militar at papel sa paglipat ng kokaina sa Venezuela. Nandyan din ang koneksyon ng pamilya na nabanggit ko noong 2000 at 15 dalawang pamangkin ng asawa ni Maduro, si Celia Flores, ay inaresto ng Drug Enforcement Administration sa Haiti. Nahuli silang naglipat ng 800 kilo ng cocaine. Nahusgahan sila sa United States Federal Court at nakulong ng ilang taon bago ipinalit noong 2022. May maniniwala bang hindi alam ng presidente na sangkot ang pamilya niya sa negosyo? Kahit ang paliparan ng estado ng Venezuela ay inuugnay sa pagpupuslit na konektado sa pamilya ng presidente. Kung hindi yan kabulukan sa tuktok ng rehimen, ano pa kaya? Kaya noong tinawag na teroristang organisasyon ang mga kartel na iyon. Dahil inaakusahan si Maduro na namumuno o nagpoprotekta sa kanila, maaaring gumamit ng matinding hakbang ang United States kahit ang banta ng puwersa ay tinuturing na moral laban sa kanyang rehimen. Sino ang magtatanggol sa diktador na narkoterorista? Naiiwasan din nito ang issue ng soberanya. Kung mapaniwala mong hindi tunay na pinuno ng estado ang target mo, kundi isang mafia boss na nagpapanggap bilang presidente, at ang grupo niya'y pumapatay ng halos 10,000 Amerikano taon-taon. Sa ganitong paraan, ang operasyon ay magmumukhang pagpapatupad ng batas, hindi pananakop. Ginamit ng United States ang parehong estratehiya noong 1900. Japan, 89 ng kasuhan ng droga si General Manuel Noriega ng Panama. Nagpadala si Pangulong George Herbert Walker Bush ng 27,000 sundalo sa Operation Just Cause. Pinabagsak nila si Noriega. Dinala siya sa Miami at ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagpapalipat-lipat sa mga selda ng bilangguan. Walang ibang gustong-gusto ng Washington kundi ulitin ang estratehiyang iyon sa pagkakataong ito kay Maduro. At panghuli, ang pagiging mahigpit sa Venezuela ay sobrang epektibo. Sa Florida, tahanan ng malaking komunidad ng mga Venezuelan exile at Cuban American na galit sa sosyalismo, si Maduro, syempre, ay nagbebenta ng ibang kwento. Para sa kanya, ito ay Yankee Imperialism 2.0, ang parehong lumang plano para agawin ang langis ng Venezuela at maglagay ng puppet na gobyerno. Hindi maaaring iwasan ang langis sa kwentong ito. Sa ika-20 siglo, pangunahing taga-supply ng langis ng Amerika ang Venezuela. Sa panahon ni Chavez at Maduro, lalo na matapos ang United States sanctions, napunta na ang krudo sa ibang bansa tulad ng China, India, at sa mga ilegal na rutang tinakasan ang parusa. Noong late 1900, naraan 70 dekada nagbomba ang Venezuela ng higit 3 milyong bariles kada araw. Noong 2013, 23 milyon pa rin ito. Pero 2020 bumagsak sa
50,000-80,000 bariles kada araw, mula 2,000 at 23 hanggang 2,000 at 25. 80,000-70,000 bariles na lang kada araw ang average. Bagsak na ang industriya. 1 o 2 na lang ang aktibong drilling rigs ngayon, mula sa mahigit 80-10 taon na ang nakalipas. Kahit mawala na ang parusa, hindi agad mapupuno ng Venezuela ang merkado. Kailangan pa ng ilang taong pamumuhunan para makabangon muli. Gayunpaman, sa isang mundong sabik sa langis at kung saan pabago-bago ang presyo, lalo na dahil sa digmaan ng Russia at mga galaw ng Organization of the Petroleum Exporting Countries, napakalaking yaman ang langis ng Venezuela. Alam ito ng parehong United States at China, pati na rin ng iba pa. Malaking panalo para sa United States ang pagbabalik ng langis ng Venezuela sa Western supply chain. Mas mainam na dalhin ito sa pandaigdigang merkado kaysa mapasama sa alanganing kasunduan sa China o mapabayaan ng magulong pamahalaan. Dahil dito, ang tanging sumusuporta sa Venezuela ngayon ay China at Russia, na nagpapalutang kay Maduro kahit isinara na ng mundo ang kanilang mga pinto. Nag-invest ang Beijing ng bilyon-bilyon sa Venezuela nitong 15 taon, kadalasan sa pautang na sinasangla ng langis na hirap bayaran ng Caracas. Pumasok ang pribadong kumpanyang Chino sa 20 taong kasunduan para gumawa ng 60,000 bariles kada araw sa 2026. Nag-invest ang Rosneft ng Russia ng mahigit 1 bilyon at tumutulong sa Caracas na palihim magbenta ng langis. Kaya nang biglang nagpadala ng dagdag na militar ang United States sa baybayin ng Venezuela, hindi natuwa ang Beijing. Ang enerhiya ng China ay nakadepende sa ilang supplier gaya ng Venezuela. Agad naglabas ng babala ang Beijing. Kinondena ang pagdagdag ng United States ng puwersa at iginiit na hindi dapat gamitin o bantaan ang paggamit ng puwersa sa mga panloob na usapin ng Venezuela. Nang may pagkakataon, lalo pang ipinagmalaki ni Maduro ang pagkakaibigan niya sa China. Sa isang talumpati sa Kongreso ng mga Guro, ipinakita niya ang bagong Huawei smartphone na regalo raw mula kay Pangulong Xi Jinping ng China. At sinabi niyang pwede na siyang makausap si kapatid na Xi gamit ang satellite phone kahit kailan. Nakangiti. Nagbiro si Maduro ng ni hao she. Ibig sabihin ay hello salamat sa Mandarin. Sa telepono. Nakakatawa iyon, pero malinaw na suportado siya ng China. Kamakailan, nakipagkita ang embahador ng China kay Maduro sa Caracas para ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang pagtutulungan. Si Maduro ay nagmalaki sa social media sa mga pag-unlad sa ekonomiya, agham, teknolohiya, artificial intelligence at sa tinawag niyang kapatid na China ng Venezuela. Pero sa totoo lang, kahit totoo ang suporta ng China, may hangganan pa rin ito. Matapos ang digmaan sa taripa ni Trump at hirap makabawi ang ekonomiya, nawalan na ng gana ang China makipagsagupaan sa Washington dahil sa Venezuela. Kaya oo, tututol ng matindi ang China sa intervention ng United States sa prinsipyo. Magpoprotesta sa diplomatikong paraan at maaaring palihim na dagdagan ang kalakalan sa Venezuela, pero hindi sila makikialam ng pisikal para sa Venezuela. Sa Rusya, abala ang Moscow sa Ukraine at nauubos ang kanilang yaman at atensyon. May kooperasyong militar din ang Rusya at Venezuela. Noong mga nakaraang taon, nagpadala sila ng bomber sa Caracas, nagsagawa ng joint exercises, at gusto ng Moscow guluhin ang United States saan man kaya. Sa ngayon, maaaring palihim na hikayatin ng mga opisyal ng Rusya si Maduro na manatiling matatag. At maaaring subukan pa ng Rusya na magpadala ng kagamitang militar sa Venezuela kung kinakailangan. Kung lalala ang United States, pwedeng gamitin ng Rusya ang Venezuela sa negosasyon. Parang ganito, o sige, aatras kami sa Venezuela kung aatras din kayo sa Ukraine. Sa totoo, isa lang ang Venezuela sa ilang baraha ng Rusya sa kanlurang hemispero. Kung talagang lumala ang tensyon, ang isang digmaan sa Venezuela ay maaaring humaba at maging marahas. May halos 30 milyong tao sa Venezuela. Kahit mahina ang regular na militar dahil sa katiwalian at kapabayaan, malaki pa rin ang puwersa nila. Mga 10,000 tauhan kasama ang espesyal na puwersa, armor at depensa sa himpapawid. At pagkatapos, may pahayag si Maduro na may 4 hanggang 5 milyong miyembro ng milisya. Maaaring mas mababa ang aktwal na bilang ng armadong milisya. Pero kahit bahagi ng 4 na milyon ay sapat na para magpalala ng dayuhang interbensyon. Idagdag pa rito ang mga grupong gerilya ng Colombia tulad ng Ehersito de Liberación Nacional na malayang kumikilos sa loob ng Venezuela na may basbas ng gobyerno. Makikita mo kung gaano kagulo ang pwedeng mangyari. Hindi ito magiging katulad ng Iraq noong 2003 kung saan mabilis na nakapasok ang pwersa ng United States sa Baghdad sa loob lamang ng ilang linggo. Ang Caracas, bilang masikip at malawak na kabisera,
ay maaring magdulot ng matagalang insureksyon at matinding labanan sa lungsod na nagpapahina sa mga hukbo. Bukod sa labanan, nakakagulat din ang gastos sa makataong aspeto. Milyon-milyong refugee ang dadagsa sa hangganan ng Venezuela, papuntang Colombia, Brazil, at iba pa. Dagdag pasanin sa mga kalapit bansang hirap na sa paglikas. Handa na ba talaga ang Washington umabot doon? Malamang hindi pa. Ang pagpapadala ng destroyer at attack submarine ay tila paghahanda lang para sa blockade o quarantine. Limitadong strike laban sa mga target ng kartel o militar gamit ang drone at surveillance. Maaring sumugal si Maduro sa asymmetrical na taktika dahil may ugnayan ang kanyang gobyerno sa iba't ibang non-state actors. Pinananatili ng Venezuela ang ugnayan sa mga rebelde ng Colombia at umano'y koneksyon sa Lebanese Hezbollah. Kung inisip ni Maduro na matatanggal siya, maaari siyang magpondo ng mapanirang aktibidad kasama ang mga kaalyado niya, mula cyber attacks hanggang pag-uudyok ng kaguluhan sa kalapit na bansa o sa malabong pero posible, pagtulong sa teroristang pag-atake laban sa interes ng United States bilang ganti. Haka-haka lang ito, pero kapag nababantaan ang mga leader, kadalasan silang gumagawa ng desperadong hakbang. Sa lahat ng ito, mga karaniwang Venezuelan ang nagdurusa. Matagal nilang tiniis ang inflasyon, brownout, kakulangan sa pagkain, at panunupil. Ang huling bagay na kailangan nila ay ang maging larangan ng digmaan ng kanilang bansa para sa proxy war. O mas malala pa, isang direktang digmaan. May ilang Venezuelan na nagbibiro na kung sakupin sila ng Amerika, baka magdala ito ng dolyar at trabaho. Ngunit sa likod ng biro ay matinding pagod. Saan na tayo ngayon? Nasa bingit pa rin tayo, pero may diplomatikong paraan pang umiwas. Nagpanukala ang Pransya, Espanya, at ilang Latin American na bansa ng halalan na babantayan ng mundo kapalit ng pagluwag ng parusa at pagtanggal ng gantimpala. Sinubukan din ng Vatican na pakalmahin ang sitwasyon. Nagpahiwatig kamakailan si Maduro na bukas siya sa usapan. Malalaman natin sa mga susunod na linggo kung totoong naghahanda sa pananakop ang mga barkong pandigma ng United States sa Venezuela o bahagi lang sila ng mas malawak na plano. Layunin nitong manakot, pahirapan at ipaalala kay Maduro na baka nauubos na ang kanyang oras.